katotohan. Basta ng hirit, masaya-saya. Bakasyon na ngayon. Siyempre, ano ba yung pwedeng gawin ng mga kids natin sa bahay para hindi sila mainip pero iwas gastos? Panoorin po natin ito. Sa nalalapit na pagtatapos ng school year, better plan ahead kung ano-ano ang mga bonding activities na pwedeng gawin kasama ang inyong mga chikiting. Una sa aking checklist, turuan gumawa ng sketchbook si baby. Sa first day ng bakasyon, itabi muna ang mga school-related na gamit tulad ng libro at notebook. Crayons, kanyan, or mga maglabas ng mga colored pencil, tapos mag-start ng sketchbook na journal. Parang diary siya ng mga kids for summer. Mas masaya ang inyong paggawa kung malikhain ninyo itong didisenyuhan. Gamit ang old toys, kumot at mga pinaglumaang medyas, turuan ang inyong anak na gumawa ng puppets. Nag-enjoy ba kayo sa laro natin? Because of the puppets, tiyak na mas interactive at exciting ang inyong usual storytelling time. Number 3, gumawa ng saranggola. Sulitin ang bakasyon. Dahil sa outdoor activity na ito, tiyak na kayo'y maaliw together sa pagpapalipad ng sarili ninyong gawang saranggola. Gumamit lang ng papel de hapon, walis tingting, glue at sinulit. Para naman sa mga outgoing at adventurous kids and parents, i-challenge sila sa mga larong tatak Pinoy. Invite niyo yung mga pinsan, yung mga kapitbahay na bata, tapos turuan niyo sila ng traditional games natin, ng mga patintero, agawan base, tuksong bunik. Kasi yung mga bata ngayon, medyo hindi na sila familiar din sa mga games. Mas alam na nila yung mga video game. Turuan din sila kung paano makakaipon ng pera. Sa mga simpleng home-based at small food business, maaga pa lang ay matututunan nila ang pagiging entrepreneur. Yan lamang ito sa mga activity na tiyak 100% quality time kasama ang mga bata. Kaya naman, make your summer extra memorable and full of fun. It's summer already, kaya syempre maglalabasan na tayo ng mga shades. Eto na. Para protektahan ang mata, di ba, Drew? Oh, hindi lang for styling, of course. Para talagang protektahan. Yun yung primary purpose naman talaga. That's right. Alright. At kung hindi niyo pa alam kung anong babagay sa inyong mukha o anong shape ng inyong face, baka kasama natin ngayon si Dr. Maribel Atega, is ang optometrist. Good morning, Doc. Morning po. Okay, so Doc, mahihain si Doc. Doc, pag-usapin natin yung mga shape ng shades na babagay sa shape ng face. Okay, first of all, Paano natin malalaman kung ano yung perfect form or shape ng sunglasses para sa ating mukha? Yes, malalaman natin kung ano yung perfect shape para sa mukha. Dapat malaman muna natin kung ano yung shape na tugma sa atin or ano yung shape na meron tayo. May mga okay. iba't ibang klaseng hugis ng mukha yan. Oh, Eh. ano ba yung sa'yo? Oval? Actually, hindi ko alam. Ano ba? We have to assess later. We have to assess Pero later. okay, umpisa natin sa shades na babagay sa mukha na shape ng oval. Oval, okay. Yes, There. normally. Yes, Doc. Normally po, pagka oval ang shape, since ito na yung balance proportion na shape, Oo. hindi na siya mahirap hanapan ng shades na babagay. Mabilis lang. Kasi pwede siyang oval, pwedeng square, and then pwedeng rectangle or square. Wow. Dahil perfect na nga yung shape niya. Oo, medyo infinity yung korte ng kanyang shades. Ang ganda. Pangalawa naman ay And then kung squared shape naman, Oo. more on strong ang kanyang feature. So, ang panga niya is medyo broad. So, ang perfect sa kanya is something na round para makontrast yung kanyang pagka-square shape. Kaya pala rounded ang edge. Kailangan may contrast. Oo, may Square face, Para- tapos nun, medyo bilog dapat yung lens. That's right. Ang ating Yes. third naman ay ang triangle shape So, sa face. triangle shape, since malapad na yung kanilang noo, more on mga aviator shape para makontrast yung aviators. Love the lapad look, and then bro. pagkalong ng kanilang baba. Ang ganda. Next, round shape naman. Round shape. So, sa round shape naman, since bilog na yung kanilang face and then medyo matambok na sa pisngi, more on square shape para makontrast din yung kanyang pagka-round face. Okay, that's why my shades are square kasi nga I'm round kasi yung face ko Yes, so eh. normally, bawal nang gumamit ng medyo round para hindi na ma-emphasize yung Kasi pag pagka-round face. bilog sa bilog mo kakapiso. Okay, have a well-rounded personality. Wow, though. thank you. Okay, next naman natin ay ang heart-shaped face. So, sa heart shape Yes. naman,
medyo malapad na yung kanilang noo. So para ma-emphasize yung kanyang pagkakontra sa on top ng kanyang noo, more on oversized na oval shape ang para ganda niya. medyo ma-shorten. At kailangan nakaupo. Para sexy. Sunbathing. Pero perfect Yes. na kasi oversized ang uso talaga for the past 2-3 years because of Victoria Beckham. Okay, ang Yes, last naman natin ang diamond shape So face. sa diamond shape, medyo mga shades na medium din para ang kanyang pagka-shape is makontrast ng kanyang pagka-long ng kanyang face. At the same time, yung lapad ng kanyang noo is ma-perfect na medyo oval or square. Doc, minsan, alam mo, pag bumibili ako ng shades, meron Asian fit, merong hindi Asian fit. Oo. Di ba? Pag Asian fit, bakit parang yung padding mas makapal? Yes, kasi para Nose ma-fit natin. yung nose natin dahil medyo short nga tayo normally. Hindi unlike matangos ng yung mga- ilong, oo, unlike yung so, mga Caucasians. Yes, medyo. Okay. Alright, maraming salamat sa mga tips na ibinigay mo sa amin, Doktora. Yes, thank you po. Nice eyewear, by the way. Thank you, Doc. Alright, mga puso. At least na alam niyo na kung anong babagay sa shape ng inyong mukha. Babalik po agad ang unang hirit. See you later. Unang hirit, ulang-ulang ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang dasal. Okay, welcome back dito sa bahay namin ni Isa Calzado. Ako, di ba? Nakitali. Oh, we have a game. Yes, we do. At meron tayong mabilisan na papakita sa kaibigan. Aha. Choices niya pagdating, or preferences niya pagdating sa beauty. Like ito. Wow, yan. Anong Unahin mo. pipiliin? Lipstick o lip gloss? Ako, mas gusto ko talaga yung lipstick kasi parang ang sexy i-apply. At saka, hindi didikit yung Yun na. Practical ang rason niya. Pag gumanong ka. Oo, pasok yung buhok. Ito naman, flats or heels? Dahil practical pa rin ako. Talaga sa totoong buhay, flats. Pero, ang ganda din talaga tignan ng heels, lalo na pag when you're all dressed. Oo, nga, pampahaba ng ano, ng Mahaba. katawan, Yun pampatangkad. gusto ko. At saka, I like feeling tall. At ito naman sa yung workout, anong pipiliin? Swimming or running? Well, right now, it's running. Mhm. Pero, hopefully, in time, I can also swim more often. Yeah, that's another health goal, exercise try goal, di ba? athlete. Go! Yeah, Nako, okay. one time. Oh, at beauty Yan, tips. more health and beauty tips for our Kapuso viewers. Well, speaking of goals, ang bibigay ko lang na tips so that we can all achieve our health goals Yes. and beauty goals Mm. is of course exercise regularly, drink lots of water, get enough rest, be active, and ako kasi talaga take also supplements that will help your body kasi yung immune system mo kailangan Ayun. always. At sa beauty naman. And of course, you have to take care of your skin. Ako late bloomer din ako dyan, pati yung mga lotion, moisturize, na-realize ko talaga as time goes by, especially. Ganun yata At hindi ako talaga, no? papatalo. Kailangan forever young. Oo naman, correct. Thank you so much, Isa, for welcoming us into your home. Thank you also. Thank you for visiting Asu. Ayaw, ito lang po iwan ka na Thank kita you, dito. Tito Lar. Magbabalik Thank ako you very ng much. hirit. Sa Monday ulit. Monday ulit. Unang hirit, ulang-ulang ka. Sa unang hirit. Na-maintain ko ang kinis at puti ng skin ko. Tama si